Nagpapatuloy po ang bakbakan sa pagitan ng gobyerno at MNLF Nur Miswari faction sa Zamboanga City. Kanina isa ang namatay matapos tamaan ng hinihinalang mortar ang kanilang bahay. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Lia, direct hit, yan ang pagkakasalarawan ng mga otoridad sa pagtama ng isang hinihinalang mortar nga sa bahay sa isang barangay dito sa lungsod ng Zamboanga. Nag-iwan ng napakalaking butas sa bandang kusina ng dalawang palapag na bahay ang hinihinalang mortar na pumatak bandang alas 8 ng umaga sa barangay Tetuan. Kitang-kita sa loob at labas ng bahay ang epekto ng malakas na pagsabog. Patay ang 71 taong gulang na si Norma Liadones na nagluluto noon sa kusina kasama ang kanyang manugang. Nagtamo naman ng minor injuries ang kanyang manugang. Pero para makasiguro kung ano klase ang pampasabog ang ginamit, nagsagawa ng post-blast investigation ang Zamboanga City Police. Ang resulta niyan ang ating iniintay pa rin. Ang bahay na tinamaan na 1 kilometro lang ang layo mula sa sentro ngayon ng bakbakan dito sa lungsod ng Zamboanga. Sabi ni Colonel Andrelino Colina, hepe ng Task Force Zamboanga, pinakawalang mortar ang mga sundalo ng mga oras na nangyari ang pagsabog sa barangay Tetuan. Kaya malamang daw galing sa mga rebelding MNLF ang pagsabog na yon. Pero kailangan pa rin daw talagang imbestigahan kung kaninong panig nagmula ang pagsabog na kinamatay ng 71 taong gulang na biktima. Pang-13 araw na ngayon ang krisis dito sa Zamboanga na nagpaparalisa nga sa buong syudad. Mahigit 300 milyong piso ang economic losses ng lungsod kada araw yan. Sa loob ng 13 araw, mahigit 4 na bilyong piso yan. Mas malaki pa sa 2 taong budget ng city government ng Zamboanga. At ang latest mula rito, balik sa Elia. June, may kaugnayan ba itong nangyaring pagsabog ngayon sa nangyaring pagsabog kagabi? Yung nangyaring pagsabog naman kagabi, Lia, yung sa may medyo remote barangay, yung farthest barangay sa west nitong lungsod ng Zamboanga, yun ay isang improvised explosive device. Hindi malaman niyo ng mga otoridad kung yung nangyaring pagsabog ba na yun doon sa may isang garahe ng isang bus station ay related sa ongoing crisis dito sa city proper ng Zamboanga. Pero itong nangyari ngayon dito sa barangay Tetuan, related talaga ito, nanggaling ito dito sa nangyayaring sentro ng putukan. May konting putukan lang na nangyari, Lia. Ganyan ang sitwasyon dito. Magpuputukan, tatahimik, magpuputukan, tatahimik. Ayan. June, nasaan ka ngayon? Yung exact pero location? Kung may kukumpara naman natin sa mga nakaraang Lia, sa mga nakaraang araw, ay mas malakas pa dyan yung mga nangyayaring putukan dito sa lungsod ng Zamboanga. Nasa clearing stage na itong government forces dito sa lungsod ng Zamboanga. Kung nasa tayo ngayon, nasa barangay Santa Barbara, isa ito sa mga sentro ng operasyon, pero medyo sa loob na bahagi ito. Diyan sa loob na bahagi na yan, Lia, yan yung barangay Rio Hondo, isa rin yan sa mga conflict area. Dati nakakapasok pa tayo dyan sa area na yan. Kung nakikita ninyo, yung mga nangaharang na yan, ng mga pulis, nakaka-proceed pa tayo dyan dati, nakaka-advance pa tayo, doon tayo nakakapag-set up. Sa mga bandang yon, yung may mga, may motorsiklo na yon, pero lubhang delikado na yung lugar na yan, kaya medyo pinipigilan na nila. Once in a while, napapatakan ng mortar yung area na yan, kaya medyo talagang napaka-critical ng area na yan, kaya todo alerto yung mga sundalo dyan. Sa looban niya, nandyan yung mga tangke ng mga sundalo. Pero syempre, hindi natin kailangan describe kung saan ang pwesto nila for operational reasons at security reasons na rin ng mga sundalo natin. Kaya nandito rin tayo at binibigyan natin sila ng espasyo na gawin yung mga dapat nilang gawin para ma-resolve na rin itong krisis na ito dito sa lungsod ng Zamboanga na nasabi ko nga kanina ay pang-13 araw na ngayon at napakatindi ng epekto sa ekonomiya ng lungsod. Ang pinapasalamat lang ng city government, particular itong si Mayor Beng Climaco, ay nagpalabas daw ng mahigit 3 billion pesos si Pangulong Aquino bilang tulong dun sa recovery program ng lungsod na ito. Lia. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, June Veneracion.